Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po, sa chapter 31 ng aklat ni Prophet Jeremiah, mababasa po doon ang napakagandang paglalarawan ng Panginoon tungkol sa pagpapanibago na gusto niya sa bayang Israel. Maalala natin halimbawa na sa aklat ng Exodo, the book of Exodus, narinig natin kung paanong matapos palayain ng Panginoon ang kanyang bayang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, ay nakipagtipanan ang Panginoon sa kanyang bayan.
At ang tipan na iyon, yung kasunduan, yung covenant, ay isinulat. Saan isinulat? Sa mga bato, no? The law was written on stone tablets. Nakasulat sa bato. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, matapos ko silang patawarin, matapos ko silang muling mahalin, matapos ko silang muling tipunin, muling buuin bilang aking bayan, makikipagtipan ako ulit sa kanila. Pero ngayon, yung tipan na ito, hindi ko na isusulat sa bato. Sa halip, isusulat ko sa kanilang mga puso. Isusulat ko sa kanilang mga puso. I will write my covenant in their hearts. Itatanim ko na sa kanilang kalooban, sa halip na itala lamang sa papel o bato. Anong gustong sabihin ng Panginoon? No? Yung tinatawag natin sa psychospirituality na internalization. Internalization. Ang ating tipan ay kailangang may pagsasaloob. Gusto ng Diyos na ang kanyang kabutihan at ang kanyang katotohanan at ang hinahain niyang kagandahan ay hindi lamang sa mga panlabas na kaanyuan, kundi nakatanim sa ating kalooban. Sa simula, habang natututo pa lamang tayo ng tama at totoo, nagsisimula tayo sa mga panlabas na paalala ng dapat at mabuti. Pero habang tayo ay lumalago at lumalaki, mahalaga na may pagsasaloob na nandito na sa ating sarili ang dapat nating gawin. Para kahit walang panlabas na paalala, alam pa rin natin ang tama. Ay, nako. Minsan kasi, ang titigas ng mga ulo natin, no? Hindi naman nakasulat ba't pa natin kailangan gawin? Alam mo na kapag tumawid ka sa ganyang kalsada, pwede mong ikasawi, no? Hindi lang ikaw, kundi pati iba. Yung iba, mga pilosopo pa talaga. Sabihin, wala naman nakasulat na bawal tumawid. Tawid! Nako. Ang taong matino, kahit walang nakasulat, nasa kanyang puso ang tama at totoo. At kikilos siya ng matuwid at marapat. Bakit? Dahil sa pagsasaloob. Internalization. Internalization. At mga kapatid, kahit pa mukha kang mabait sa iyong mga kilos at gawi, alam ng Diyos ang laman ng iyong kalooban. Alam ng Diyos ang laman ng iyong puso. Alam ng Diyos kung anong mga pagtutunggali sa iyong kalooban. At sana magbukas loob ka, magbukas loob ako, magbukas loob tayo sa Panginoon. Pagbigyan natin siya na isulat ang kanyang kalooban sa ating kalooban. Isulat ang kanyang tipan sa ating mga isip at damdamin. Isulat ang kanyang batas sa ating mga pag-uugali. Isulat ang tama at totoo. Itanim ang kanyang kabutihan
sa ating mga kalooban. Naalala ko nung minsan, may kausap akong bata. Kumakain kami sa restaurant. At nung kumakain kami sa restaurant, mayroong kumakatok sa may salamin na batang nangangailangan din. Walang ano't ano, hindi pa nagpapaalam sa akin. Yung batang kaharap ko na kumakain ng masarap na fried chicken, kumuha ng bahagi, kumuha rin ng kanin, at dinala doon sa batang nasa labas. Nung bumalik siya, sabi ko sa kanya, sa susunod, pag gagawin mo yon, sabihin mo muna sa akin, kasi baka kung ano ang gagawin niya sa iyo. Gusto ko, ligtas ka. Sabihan mo muna ako. Sabi niya sa akin, Father, kanina pa po kasi siya humihingi eh. Akala ko po kayo po ang magbibigay. Di ba pari po kayo? Natawa ako na nahiya. Sabi ko sa kanya, salamat na pinaalala mo sa akin na pari ako. Pero napakabuti mong bata. Saan mo natutunan yan? Sino nagturo sa iyo yan? At sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, Father. Basta alam ko lang po. Basta alam ko lang po. Yung kabitihan ng puso ng batang ito, kahit hindi tinuro ng tatay o nanay o paring katulad ko, alam niya. Bakit? Sino nagturo sa kanya? Ang Diyos. Sinulat ang mabuti sa kanyang musmos at busilak na puso. Manalangin tayo. Panginoon, isulat mo po sa kalooban namin ang dapat at matuwid, ang tama at totoo. At ilapit mo po kami sa aming mga puso. Kahit hindi ituro ni numan, kahit pa hindi gabayan ng mga nakasulat sa paligid, alam naman namin ang kalooban mo. Dahil itinulat mo na, tinatak sa aming mga puso. Sundin nawa namin ang loob mo. Amen.